Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video ito, mapapanood nyo ang part 2 ng ating serye ng Top 6 Venomous Animals. Doon sa part 1 ng video, nakilala nyo ang Asian Giant Hornet, Funnel Web Spider at Cone Snail. Kung gusto nyong panuorin ang part 1 ng Venomous Animals, nilagay ko ang link ng video sa description box. Ngayon, ipagpatuloy natin ang countdown. Ang top 3 sa ating listahan ng pinakamakamandag na hayop ay matatagpuan maski dito sa Pilipinas. Ito ang Blue-Ringed Octopus. Nag-iiba rin siya ng shape. So, ayan. Oh my God, ang ganda! Ang bilis niya mag-change ng color. Nag-change na siya ng Kakaiba siya ng kulay, no? Mabilis mo itong makikilala dahil sa kulay asul nitong bilog-bilog na dekorasyon. Maganda silang pagmasdan ngunit huwag kang magkakamaling hawakan ito. Ang matingkad na kulay ng Blue-Ringed Octopus ay hindi pampaganda, kundi isang babala na huwag mo silang dadamputin. Nagtataglay kasi ito ng tetrodotoxin, isang uri ng laso na 100 beses na mas malakas pa kaysa sa cyanide. Para sa mga Blue-Ringed Octopus, ginagamit nila ang lason para makapanghuli ng pagkain gaya ng alimango. Pero kung minsan, ginagamit nila ang kanilang kamandag bilang proteksyon sa malaking kalaban. Alam nyo ba na ang isang Blue-Ringed Octopus ay may sapat na kamandag upang tapusin ang buhay ng 26 na tao? Kapag kinagat ka neto, pwede kang matigok sa loob lang ng 20 minuto. 2 beses pa nga raw itong mas makamandag pa kaysa sa Philippine Cobra. Hindi mo rin pwedeng kainin ang Blue-Ringed Octopus dahil pwede kang malason. Gayunpaman, hindi nito mapipigilan ng ibang tao na palagi itong hawakan. Nakikitan kasi sila sa ganda ng kulay. Ayan guys, may nakita ako na Blue-Ringed Octopus or ang tawag dito sa amin, Kurokogita sa Adlaw. Wait nga, ipakita ko sa inyo. Oh, ang ganda-ganda niya. Ayan. Napakaganda niya. Maswerte yung lalaki sa video dahil hindi siya kinagat ng pugita. Oh, ang ganda. Sana maging paalala ito sa lahat ng manonood na kung may makita kayong Blue-Ringed Octopus, mas maganda kung tignan mo na lang ito at huwag mong hahawakan. Buti na lang at ang mga Blue-Ringed Octopus ay hindi agresibo. Bihira lang itong mga gat kahit inis na sila sa taong humahawak sa kanila. Kung mahilig kasi itong mga gat, siguradong maraming tao na ang nautas dahil sa pugitang ito. Painless o halos wala kang maramdaman pag kinagat ka ng octopus. Pagkalipas lang ng ilang minuto, mararamdaman mo ang sintomas ng hirap sa paghinga, pananakit ng ulo, pamamanhid ng katawan at panlalabo ng mata. Kapag hindi nadala sa ospital ang biktima sa lalong madaling panahon, pwede itong mamatay. Kada taon, may isang tao sa buong mundo ang naibabalitang namayapa dahil sa kagat ng Blue-Ringed Octopus. Nakakatakot ito dahil wala namang anti-venom na gamot para sa kamandag ng pugitang ito. Ang kailangan lang gawin sa biktima, dalhin sa ospital at ilagay sa life support hanggang sa mawala sa kanyang katawan ang lason. E ano nga ba ang dapat gawin pag nakagat ka ng Blue-Ringed Octopus? Una, panatiliing kalmado ang biktima dahil mas mabilis na kumakalat ang venom sa katawan kapag kinakabahan. Mabilis kasi na tumitibok ang puso ng taong kinakabahan kaya mas bumibilis ang daloy ng dugo. Kapag mabilis ang sirkulasyon ng dugo sa katawan, mas mabilis din ang pagkalat ng kamandag. Pangalawa, lagyan ng bandage yung parte ng kinagat ng octopus. Ang pressure bandage kasi ay tumutulong para bumagal ang daloy ng dugo sa parte na apektado ng kamandag. Kung kinagat ka ng Blue-Ringed Octopus sa kamay, lagyan mo ng medyo mahigpit na bandage yung mula kamay hanggang braso. Kapag kinagat ka naman sa paa ng Blue-Ringed Octopus, edi yung mula paa hanggang hita ang lalagyan mo ng bahagyang mahigpit na bandage. Hindi totoo na dapat mong lagyan ng tourniquet yung parte ng kinagat ng Blue-Ringed Octopus dahil mas lalo lang bibilis ang pagkalat ng lason. Pangatlo, lagyan ng splint o yung matigas na bagay sa parte na kinagat ng pugita. Ang pakinabang naman ng paglalagay ng splint ay upang hindi mo magamit yung apektadong parte ng katawan na may kamandag. Mas mabilis kasing kumalat ang lason pag ginagamit yung parte ng katawan na apektado. Kunwari, kinagat ka ng pugita sa braso, edi ilagyan mo lang ng splint yung braso mo.
Kung sa paa ka naman kinagat, edi yung mula hita hanggang paa ang lagyan mo ng splint. Isa sa nakakatakot na simptomas ng pagkalason sa blue-ringed octopus ay ang pagkaparalisa. Kapag na-paralyze ka sa venom ng pugita, maaaring huminto ang tibok ng iyong puso. Dahil dyan, kailangan i-CPR ang pasyente para patuloy pa rin siyang nakakahinga kahit paralisado. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang madalas sa ospital ang taong nakagat ng blue-ringed octopus. Yan ay dahil nasa ospital ang mga makinarya at mga doktor na pwedeng makapagligtas sa buhay ng biktima. Ito ang dinanas ng Australia na si JP Kalman nang aksidente siyang makagat ng blue-ringed octopus habang lumalangoy sa dagat. Picked up a shell, as I always do, to sort of collect for my daughter, put it into my hand, looked down, and there's basically a blue-ringed octopus. Then about 20 minutes later, my thumb started going a bit numb. Agad na isinugod si JP sa intensive care unit dahil ang buong katawan niya ay na-paralyzed. I can remember them putting in every single needle into my arm. I could feel it, but I just wasn't able to communicate. Dahil hindi na siya makahinga, si JP ay kinabitan ng intubation at diniklarang comatose sa ospital. Buti na lang at maswerte pa rin si JP dahil pagkalipas ng 24 oras, muling nagising si JP sa piling ng kanyang asawa at anak. Tumagal siya ng 2 linggo sa ospital bago siya nakarecover sa kamandag ng pugita. Kaya sana ang istorya ni JP ay magsilbing aral sa ating lahat na huwag dadamputin ang blue-ringed octopus kahit gaano man sila kasarap hawakan. Oh, ang ganda. Oh, ang ganda-ganda niya. Ayan. Napakaganda niya. Oo nga pala, pindutin nyo muna ang like button sa ibaba ng video bago tayo tumungo sa pang top 2. Malaking tulong sa aming mga creators yung simpleng pag-like nyo, kaya maraming salamat. Ang pangalawa sa listahan ng pinakamakamandag na hayop ay andito sa Australia. Ang ahas na gumagapang papasok sa ating listahan ay walang iba kundi ang inland taipan. Titigan mo itong maigi dahil ka face to face mo ngayon ang pinakamakamandag na ahas sa buong mundo. Tuwing panahon ng taglamig, kulay itim ang ulo nito. Kapag panahon naman ng tag-init, nagiging brown ang kulay ng kanilang ulo. Kapag natuklaw ka nito, maaari kang bawian ng buhay sa loob lang ng 20 minuto. Napag-alaman ng mga scientist na ang inland taipan ay 30 beses na mas makamandag pa kaysa sa rattlesnake at 10 beses naman na mas makamandag pa kaysa sa Philippine cobra. Ang isang king cobra ay may venom na kayang tumapo sa buhay ng 4 na tao. Pero kung ikukumpara mo yun sa inland taipan, ang ahas na ito ay kayang umutas ng 100 katao sa isang tuklaw lang. Dito sa picture, maikukumpara mo kung gaano kalakas ang kamandag ng inland taipan kumpara sa ibang ahas gaya ng Indian cobra, tiger snake, brown snake at coastal taipan na kamag-anak din ng inland taipan. Samantalang 250,000 piraso ng daga ang pwedeng matepok sa isang patak lang ng kamandag ng taipan. Ang venom ng inland taipan ay may pinaghalong neurotoxin at hemotoxin. Yung hemotoxin, pinalalabnaw nun ang dugo mo kaya walang tigil ang pagsirit nun sa iyong sugat. Ang neurotoxin naman ay sisirain ang utak mo hanggang sa maparalisa ka. Ilang sintomas ng pagkalason rito ay mabilis sa pagtibok ng puso, pananakit ng ulo, panginginig ng katawan at pagkasira ng muscle. Buti na lang at ang inland taipan ay naninirahan lamang sa disyerto ng Australia kung saan malayo ito sa mga tao. Kaunti lang ang kaso ng taong natuklaw ng taipan dahil bihira lang itong makaengkwentro ng mga tao. Mas gusto pa ng ahas na ito ang magtago tuwing may nakakasalubong silang tao. Madalas sa mga natutuklaw ng taipan ay yung mga taong nag-aalaga nito sa aquarium o sa laboratorio. Magpasa hanggang ngayon, wala pang tao ang naibabalitang natodas dahil sa kamandag ng inland taipan. Pero ano nga ba ang gagawin kapag natuklaw ka ng ahas gaya ng taipan o maski ng cobra? Sabihin na lang natin natuklaw ka ng Philippine cobra. Una, tumawag ka ng 911 para sunduin ka ng ambulansya at dalhin sa ospital. O hindi kaya ay ikaw na mismo ang sumugod papunta sa pinakamalapit na ospital para maturukan ka ng anti-venom. Tandaan,
Mas malaki ang tsansa mo na makasurvive kung nasa ospital ka kaysa magpagamot sa albularyo. Buti na lang at merong anti-venom na pangontra sa kamandag ng Philippine Cobra at meron ding injection na anti-venom para sa inland taipan. Kapag kinagat ka ng ahas sa kamay, balutin mo ito ng bandage. Balutin mo na rin ang buong braso mo ng bandage na medyo mahigpit para pabagalin ang daloy ng dugo. Ganon din sa paa. Balutin mo ng bandage yung kinagat ng ahas at balutin mo na rin ang buong binti mo para bumagal ang sirkulasyon ng dugo. Huwag mo munang gamitin ang parte ng katawan mo na kinagat ng ahas kasi mas mabilis nakakalat ang kamandag. Kung sa kamay, edi itali muna ang braso para hindi palagi nagagalaw. Ganon din sa paa. Itali niyo muna ang paa para hindi nagagalaw at mas maganda kung buhatin na lang muna ang pasyente kaysa palakarin. Hindi totoo na dapat higupin at sipsipin ang sugat na kinagat ng ahas dahil hindi naman ito natatanggal ang kamandag sa iyong katawan. Kapag meron kasing sugat ang loob ng iyong bibig gaya ng singaw o bulok ng ngipin, baka dyan pa pumasok ang kamandag sa butas ng sugat. Baka mas lalo ka pang malason dahil malapit lang ang bibig sa utak. Higit sa lahat, dapat maging kalmado dahil pag kinakabahan at nagpapanik, mas lalong bibilis ang pagkalat ng kamandag. Gaya ng sabi ko kanina, mas malaki ang tsansa na makasurvive ng tao na natuklaw ng ahas kung madadala ito sa ospital habang maaga. Ngayong nakilala nyo na ang 5 sa pinakamakamandag na hayop, oras na para makilala na natin ang numero 1 sa palakasan ng kamandag sa Animal Kingdom. Para makilala ang top 1 sa pinakamakamandag na hayop, dapat tayong sumisid sa dagat ng Pilipinas para makita ang invisible na killer. Kapag nagsiswimming ka, mag-ingat ka baka kasama mo ng lumalangoy ang pinakadelikadong hayop. Ito ang box jellyfish. Maaaring mas kilala mo ito sa tawag na dikya o kaya naman ay salabay. Kung tutuusin, hindi naman lahat ng uri ng dikya ay delikado. May mga dikya pa nga na pwede mong hawak-hawakan. Pero ibahin mo ang box jellyfish. Pwede ka matigbak pag ito ang hinawakan mo. Tinawag itong box jellyfish dahil hugis kahon ang katawan nito. Kulay puti at halos transparent ang katawan ng salabay, kaya halos hindi mo ito makita sa tubig. Matatagpuan ito sa dagat ng Australia, Southeast Asia kabilang na ang Pilipinas. Sa ibang probinsya, ordinaryo na lang sa kanila ang makakita ng salabay. Dili naman kung ano lang. Oh my God! Nakakatakot naman to na jellyfish. Hala, humihinga siya. Oh, humihinga siya. Hala, grabe, delikado yun. Dapat pag kinuha mo siya, ang hawak mo ay sa ulo. Tulad nito. Yan, dito ka hawak sa ulo. Hindi pwede sa kanyang mga tentacles. Kasi pagka hawakan mo yan, sobrang sakit yan. Para sa inyong mga manonood, sana ay huwag niyong gayahin ang mga taong ito na hinahawakan ng salabay. Ang kamandag kasi nito ay nasa galamay o tentacles. Kapag nadikitan ka nito, pwede itong makasugat at magmarka sa iyong balat. Ang isang box jellyfish ay may sapat na kamandag upang makautas ng 60 katao. May mga kaso pa nga ng tao na binawian ng buhay sa loob lang ng 5 minuto matapos matikitan ng salabay. Kada taon, may 100 tao sa buong mundo ang namatay dahil sa kamandag ng box jellyfish. Nitong nakaraang taon lang, nasa 20 katao sa Pilipinas ang naibalitang binawian ng buhay dahil sa dikya. Kung ayaw mong maniwala na delikado ito, panuurin mo ang balita. Patay naman ang isang batang babae matapos madikitan ng jellyfish o dikya habang naliligo sa dagat sa Buena Vista, Quezon. Patay ang isang batang lalaki matapos madikitan ng dikya habang naliligo sa baybaying sakop ng San Pascual, Masbate. Sa Tagkawayan, Quezon, patay ang isang 9 taong gulang na lalaki matapos madikitan ng dikya habang siya'y naliligo sa dagat. Noong June 2025, namaya pa ang 5 taong gulang na batang babae matapos madikitan ng salabay sa isang beach resort sa Buena Vista, Quezon. Naliligo sa dagat ang biktima kasama ang kanyang tiyahin nang madikitan ng bata sa braso at kamay.
Nabigyan pa nga ng paunang lunas ang bata pero binawian din ng buhay. Sobrang delikado ang box jellyfish dahil sa galamay nito na may kamandag na cardiotoxin. Ang cardiotoxin ay may chemical na sumisira sa puso at nagpapahinto sa tibok ng puso ng biktima. Ayon sa mga biktima, sobrang sakit daw nang madikitan ng dikya dahil para ka daw binubuhusan ng mainit na mantika. Ang iba na nakasurvive, nagkaroon ng parang tattoo na marka ng sugat na habang buhay nilang dadalhin. Ano nga ba ang dapat gawin kapag nadikitan ka ng box jellyfish o salabay? Ang pinakamahalaga, madala agad sa ospital ang biktima dahil oras ang kalaban ng taong nag-aagaw buhay. Hindi totoo na dapat mong ihian ng sugat dahil mas lalo pa itong lalala at sasakit. Hindi mo rin ito dapat lagyan ng pressure bandage dahil mas kakalat ang kamandag. Sa halip, dapat mo itong buhusan ng suka sa loob ng 30 segundo. Ang suka kasi ay may kemikal na nagpapahina sa kamandag ng dikya. Kung walang suka, pwede mo itong hugasan ng mainit na tubig. Kung wala kang suka at init tubig, takpan mo ng buhangin ang sugat ng ilang segundo at saka mo ito kayurin ng manipis na bagay gaya ng card o ID. Sa ganitong paraan, natatanggal ang tinik ng dikya na tumusok sa iyong balat. Huwag mo itong kakamutin at hahawakan dahil baka mahawaan ng daliri mo. Makatutulong rin ang pag-inom ng anti-allergy gaya ng antihistamine para mabawasan ang pamamaga at pangangati ng sugat. Pwede ka rin magturok ng EpiPen para malabanan ng katawan mo ang allergy dala ng venom. Sa huli, dapat madala sa ospital ang biktima para makapitan ng ventilator ang biktima na nahihirapang huminga. O ano, marami ba kayong natutunan sa ating episode? Sana ay magsilbi itong leksyon na dapat ay maglaan tayo ng puwang sa mundo na matitirahan ng mga hayop para hindi nagtatagpo ang landas ng mga tao at delikadong hayop. Sana rin ay huwag niyong kakalimutan ang inyong natutunan sa videong ito ha, dahil malay nyo, maligtas din niya ng buhay nyo. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Tita Sara, Tio Howell at sa pinsan ko na si Bea. Hello rin kay John Alexis Diaz. What's up kay Juric John Garcia. Shoutout kay Rain Paul Varias, Erven Sumadia at DG Kiachon. At sa Kulibaw family. Maraming salamat sa inyong panonood. Now see you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!